Mapagpalang araw po sa ating lahat at tunay nga po sa araw na to, ang dinadaas po natin ngayon ay ang pagkabuhay ng ating Jesus na tunay nga 2,000 taon na nakakalipas. Siya po'y muling nabuhay. Alam po natin may asa. Alam po natin at hindi po sa lingid po sa ating kapanahonan ngayon, sa ating kapaligiran ngayon, ay may banta ng COVID-19 virus at kung saan ay halos pumapatay ng tao maging sa ating ekonomiya at ekonomiya rin ng bawat bansa. Tunay nga po ito'y laganap na ito sa buong panig ng mundo na halos wala pa rin matuklasan o lunas na gamot na kailangang gawin natin. Ang kailangang gawin lang natin at pagpalakas ng ating katawan. So umagang ito ay hango sa sulat ni Lucas muli ng ating Panginoong Hesus. At ito'y saktong tema sa panahon hanap tayo ng pag-asa na makabangon muli. Yung Bible sa bahay nyo o nakaready na ngayon ay basahin po natin sa Lucas 24 verse 1-24. Ang muling pagkabuhay ni Jesus. Maagang-maaga, panang araw ng linggo, sa libingan, panahong dala ang mga pabangong inihaw nang dumating sila doon. Sila doon, nakita nilang naibulong na ang batong nakatakip sa dibdib. Ngunit nang pumasok sila, wala roon ang bangkay ng Panginoong Hesus. Samantalang nagtataka sila kung ano ang nangyari. Biglang lumitaw sa tabi nila ang dalawang lalaking nakakasilaw. Matinding takot sila patira pa. Tinanong sila ng mga lalaki, bakit niyo hanap ang buhay sa lugar ng mga patay? Wala siya rito. Siya'y muling nabuhay. Alalahanin niyo ang sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya. Ipagkanulo sa mga makasalanan at ipako sa krus at sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Babae ang mga sinabi ni Jesus nung una. Kaya't umuwi sila at isinalaysay nila sa 11 at sa iba pa nilang kasamahan ang buong pangyayari. Ang mga babaeng ito'y sina Juana at Maria ni Santiago. Sila at ang iba pang mga babaeng kasama nila ang nagbalita sa mga apostol. Akala ng mga apostol ay kaibangan lamang ang kanilang sinasabi nilang paniwalaan ang mga kababaihan. Ngunit tumayo si Pedro sa libingan at pagtingin sa loob ay wala siyang nakita ang mga telang lino na pinambalot kay Jesus. Kaya't umuwi siya sa nangyari. 13. Ding iyon, may dalawang alagad na naglalakad papuntang Emmaus, isang layo ang layo mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari ay nag-uusap. Lumapit si Jesus at nakasabay sa kanila. Hindi nila nakikilala na para tatakpan ang kanilang mga mata. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan niyo? Hindi silang nalulumbay at sinabi ng isa sa kanila na nangangalang Cleopas. Ang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi na pangyayaring kakatapos lang maganap doon. Anong mga pangyayari? Tanong niya. Sumagot sila tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Isang propeta ang mga pangyayari maging sa harap ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong pari at mga pinuno ng bayan, makatulang mamatay at siya ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan namin magpalaya
Hindi lamang iyan, ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari 22. Nabigla kami sa binalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at hindi nila nagtagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at sila ng isang pangitain. Mga anghel na nagsabing si Jesus ay buhay. Ang ilan sa mga kasama namin at ganoon nga natagpuan nila ngunit hindi nila si Jesus. Lalaki. Dakila sa lahat. Sa umagang ito ay maraming pong salamat po sa amin. Tunay nga po Panginoon Diyos, sa araw na ito kami po lumalapit sa inyo at nagpapakumbaba. Sumasamba Panginoon Diyos sa Espiritu at katotohanan. Bagamat kami ay nasa kanya-kanyang bahay, pero Lord God, ang aming Espiritu Panginoon Diyos at nagkakaisa upang magpuri at sumamba sa inyo Panginoon Diyos. Hindi po ang anumang banta ng kaaway o ang COVID-19 virus upang hindi kami sumamba. Tuloy nga Panginoon Diyos, sabi niyo nga na darating ang panahon na kayo po natuloy nga po ng Diyos na ngayon sumasamba upang maranasan Panginoon Diyos ang iyong presensya at mapagpala sa inyo. Tuloy po Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating pagbasa ng kasulatan, mapapansin po natin na tila wala ng kapayapaan, kagalakan ang mga taga-sunod. Dahil nga po sa nangyari, talagang yung tipong pakiramdam na nila na wala ng pag-asa, wala na yung Panginoong Jesus nila na namatay na nga, na wala pag-asa, sino pang magtatanggol sa atin. Ito yung illustration ko lamang sa mga sana dati po talagang na yung time na yun talagang nandun pa sila Panginoong Jesus, yung tipong puri at talon isinisigaw nila. Pero yung dumating na ang time upang ang kanyang araw at siya'y pako sa krus, doon na nagsimula yung kaguluhan sa kaisipan nila, nandun yung pangamba nila, nandun na yung nawala sila ng pag-asa. Ang sabi nga po sa natin, alam natin meron tayong matinding kalaban. At higit sa lahat, ayun po hindi natin nakikita. Kaya nga po yung coronavirus, kailangan pa nating muna affected ang isang tao sa COVID-19 virus. Tapos, kasama mo pala nagkaroon after 14 days. Tapos malalaman mo din na nakasama mo siya halos 2 tapos kakabahan ka na ngayon. Patay kang bata ka. Alam mo, iniisip ko na ngayon na baka magkaroon ka rin, nasasabihin mo, Lord, bakit ako pa? Tapos nagpositibo ka na din. Goods sa barangay at yung 5K sa gobyerno, ang nakuha mo yung COVID-19 virus pa. Mas lalong nawala ka ng kapayapaan at kagalakan sa puso mo. Tapos kapag namatay ka pa, diretso cremate ka na. Talaga yung time na yun, talaga yung sitwasyon talaga ngayon na sa atin ay gulo. At ganyan na ganyan din ang nangyari sa mga apostol na wala ng kapayapaan, kagalakan at pag-asa sa puso nila. At ano po ang naging kahinaan? Dito po, ang nawala po sa kanila ay una po ay ang kapayapaan. Siyempre, yung isipan po nila talagang tuliro na, talagang magulo na ang kaisipan nila kung ano lang gagawin nila.
Pangalawa, ang kagalakan nila, ay ay napalitan ng kalungkutan. Kasi nga, namatay na nga, tapos nawala pa yung bangkay. Pangalawa, ang inaasam-asam, naging walay na. Sabi nga po sa Lucas 24:20, mababasa po natin yan at bibigyan po natin ng sakit. Sabi nga po rito, isinakdal siya mga punong pari at mga pinuno ng bayan upang mahatulang mamatay at siya pinakasakurin. Siya pa naman ang inaasa sa Israel. Hindi lamang iyan, katlong araw na ngayon, wala nang mangyari. Ito po yung matagal na po nilang inaasam na magpapalaya po sa bansang Israel. Nakala nila kapag dumating ngayon, sila po ilalaya na. Inaasahan po nila sa mga hula ng mga propeta, magsimula sa mga propeta kay Isaias, sa mga pangako ng Diyos na palalayain ng bansang Israel. Sa kabila ng nangyari niyo, talagang dami nila ang bigat. Talagang hindi na sila makapagtulog kasi wala nang tagapagtanggol. Ngayon, talagang umahanap tayo ng lunas. Hanggang ngayon, wala pa rin natutuklasan. Ngayon, apektado na lahat ang buong mundo. Ekonomiya, lalo ng mga malalakas na bansa. Amerika, Italy, halos marami ng patay. Diba? Maraming nagsasabi, Lord, end of the world na ba to? Pero ito pong kinagandaan po sa ating Panginoon Jesus. Ang Diyos ay alam niyo po lahat ng bagay. Kaya nung sabi ng sumay. Pero ang Lord, at dahil alam ng Lord ang pakiramdam ng kanyang mga apostol, ano bang sabi? Ano bang sabi ng Diyos? Mababasa po natin ito sa Marcos 16:14. Pagkatapos, nagpakita si Jesus sa 11 alagad. Habang ay pinagalitan niya dahil hindi nila pananalig sa kanya at dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Dahil ayaw nilang maniwala sa mga nakita sa kanya pagkatapos na siya'y muling nabuhay. At sabi rito sa Lucas, sinabi sa kanila ni Jesus, kaya hahangal ninyo, kaya kukupad ninyong maniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta. Hindi ba't kailangan ng Kristo ay magtiis ang lahat na ito bago siya pumasok sa kanyang kalulhatian? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus simula sa mga aklat ni Moses hanggang sa mga isinulat ng mga propeta. Tunay nga na sa kanila na bago siya mamatay, sinabi niya na kailangan magdusa ang Kristo. Ito ilang beses niya sinasabi sa mga alagad, pero hanggang ngayon talagang hindi pa rin nila matanggap na ay ba talaga totoo na kailangan magdusa ating Panginoon at kailangan pang mamatay. Pero ngayon, anong sabi ng Panginoon sa kanila? Ang hahangal ninyo. Ayaw niyong maniwala. Ilang beses na ako nagpapakita sa inyo ng himala, napapigil ko ang bagyo, binuhay ko ang patay, namulat ang mga bulag, nagpalayas ako sa mga masamang espiritu. Kaya po ang Lord, tunay nga po na nagagalit pala siya kapag tayo po ay pinanghihinaan ng loob at nagda-doubt sa ating pananampalataya sa Kanya. Kasi nga naman, nakita ang Lord sa kanyang mga alagad. Di ba po ba? Talagang matindi, talagang na yun, talagang hindi pangkaraniwang, talagang posible sa Panginoon na kayang-kaya niyang gawin yun. Pero itong mga alagad na to, talagang nandun yung pagdududa nila. Imbis na pinanghawakan nilang salita ng Panginoon, sa ikatlong araw ay mabubuhay ang ating
at mangyayari ang kanyang salita. Pero anong nangyari sa kanila? Nandun pa rin ang doubt nila sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga mga kapatid, sabi po sa inyong katabi ngayon, may pag-asa. May pag-asa sa Panginoong Jesus. Kaya po, itong Bible, relax ka lang. Kaya lang sabi ng Lord. Kaya ang sabi ng Lord sa atin, kaya kapayapaan ang sumainyo. Kaya nga po, ano po ibig sabihin ng pag-asa? Sabi nga po rito, hope, a feeling of expectation and desire for a certain thing happen. Dapat po ito yung talagang pakiramdam natin ng punong-puno ng pag-asa at inihiling mo na dumating o mangyari na. Dapat ganito yung pakiramdam natin, Lord. Pagamat na may coronavirus, pero Lord God, punong-puno po ako ng pag-asa sa inyo. Punong-puno ako ng pag-asa na mayroong lunas ang sakit na yun. Sabihin sa akin, kaya Mac, marami nang namatay. Pumalay mo, kinuha na siya ng Lord sa pamamagitan ng coronavirus. So, bang sabihin nyo naman sa akin, bakit hindi siya pinagaling ng Lord? Eh, hindi na natin hawak ang plano ng Diyos sa buhay niya. At kunin naman ng Lord, yung mga taong ngayon, sila. Lalo na yung mga nakakilala at tumanggap sa Panginoon. Kasi nasa piling sila ng Panginoon Diyos. Dapat ka pa bang mangamba? Oo, malungkot. Masakit. Pero, ganun talaga ang buhay. Kaya, itong coronavirus, kapatid, ito may hina pa nga ito eh. Sabi nga sa mga huling panahon, may mas matindi pang darating na mga sakuna. Kaya, parating binibigay sa atin ng Panginoon, kapayapaan ang sumayin. Kaya nga, ang kapayapaan nga po, ay bagamat punong-puno ng trahedya o sakuna, bilang isang palataya, dapat kailangan chill-chill lang. Kailangan yun nandun yung meron kang peace of mind. Peace of mind. Ayun ang binibigay sa atin ng Lord. At meron tayong peace of mind na nagtitiwala sa Kanya. Uli po tayo. Pero, ito po nakakatuwa, no? Bagamat na dumalaw na sa kanila ang Panginoong Jesus sa harapan nila, pero itong mga alagad, kung babasahin po natin sa Lucas 37 at Lucas 24:37, ito po ang sinasabi doon. Ito po yung muling nagpakita ang Panginoon sa kanila. Sabi, habang pinag-uusapan nila, ito, tumayo si Jesus sa kalagitnaan nila at nagsabing, sumayin nyo ang kapayapaan. Kasi gulong-gulo na sila eh. Talagang hindi sila makapaniwala. Sabi nga sa 37, natigilan sila at natakot sapagkat ang akala nila ay nakakita sila ng multo. Kaya sinabi ni Jesus, bakit kayo natigilan? Bakit kayo nag-aalinlangan? Tingnan nyo, hanggang yung time na yun, talagang itong mga alagad na ito, talaga yung pagka-aalinlangan nila, nandun pa. Anong sabi ng Lord? Ito, talagang basang-basa niya yung mga alagad niya. Nagbigay ng sample ng Lord, dalawang sample para talagang makumbinsi niya yung mga alagad. Ano ba yung unang sample? Sabi niya sa 39. Sabi po sa 39. Sabi po sa 39, tignan ninyo ang aking kamay at pangapaa. Ako nga ito. Hawakan niyo at ako pagmasdan. Ang laman at buto, ngunit ako'y mayroon tulad ng nakita niyo. Tingnan nyo, bibigyan po natin ng pansin. Talagang inabot ng Diyos yung kamay niya sa kanyang mga alagad. Pinakita niya at pinahawak. Pero ano nga po sabi sa verse 40, habang sinasabi niya ito, ipinakita niya ang kanila sa kanyang mga kamay at mga paa. Parang hindi pa rin sila
makapaniwala, talaga doon pa rin yung shock nila sa laki ng galak at pagkamangha. Kaya tinanong sila ni Jesus. Ito pong pangalawa pa rin sample. Sabi pa nga po, may pagkain ba kayo riyan? At siya'y binigyan nila ng isang hiwa, ng isang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Tingnan mo naman, no? Ay kasi talaga ang tao naman talaga yung nandun natin na to see is to believe. Kung mapapansin nyo po, nagpakita ng ating Panginoon Jesus sa kanila. Nagsalita na, pero nandun pa rin yung doubt nila. Nagbigay pa ang sample na ang kanyang kamay, ang kanyang paa na may butas, pagiging sa kanyang hindi pa rin, at kumain pa rin. Doon, naimasmasan. Naimasmasan ang mga alagad. Siyempre, sa tunay nga, nahawakan na nila ang Panginoon. Nakasama. Siguro yung time na yun, nakapagkwentuhan na sila. At siguro yung doubt nila, yung gumugulo sa isipan nila, napawi na lahat yun. Yung kaguluhan nila, napalitan na. At yung kalungkutan nila, napalitan na ng kagalakan. At ang yung wala ng pag-asa ay muli mayroon palang pag-asa. At ang time yun talagang malakas na ang loob ng titignan po natin dito. Ang sabi ng Diyos, mas mapalad daw yung naniniwala hanggat hindi pa yung kaya kung tayo po naniniwala sa ating Panginoon Jesus, siya po yung nabuhay muli para po sa atin, ibig sabihin po nun, sa pag-asa po. Sa sitwasyon po natin ngayon, pakisabi sa kapatid mo, may pag-asa. At ang umiiral po sa atin ngayon, peace of mind, kapayapaan, ang nagtitiwala sa Panginoon Diyos, dapat ay yung pang-umiiral sa atin. Kahit hindi ka nakakatanggap ng relief goods, kung ngayon, yung 5K or 8K na inaasahan mo, kung hindi mo pa rin natatanggap, relax ka lang kapatid. Relax ka lang. Kung ang sakpaligaran mo, marami ng umaangal, marami ng mga hininaing, ipag-pray mo sila. Dapat ipakita mo na ang Diyos natin ay buhay. Ayun ang sinasabi ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad, na ako'y buhay. Dapat nga, ngayong araw na ito, itong araw ng pagkabuhay, bagamat 2,000 taon na nakalipas, na alam natin ang Panginoong Jesus ay at alam po natin ngayon siya po ay naupo sa kanyang trono ngayon at hawak niya na. Hawak na hawak. Kaya mga kapatid, tayo pong mapagabag. Ang kailangan lang natin ay chill lang, relax. Pero kung mapapansin pa natin dito, mayroon pa rin talagang isang alagad na talagang nandun pa rin yung doubt. No? Pero ito yung 11 to talagang relax na eh. Relax na. At dito po, mababasa po natin ito sa 1:2025. Kasi itong time na to talagang medyo nakangiting-ngiti alagad ng Panginoon. Kasi siyempre talagang alam nila nabuhay ang Panginoon. Talagang meron na silang wala nang kung sa may konting bang na yung mga 11 alagad eh. Kaya tanong sabi nila, kaya sinabi sa kanya, sa ibang alagad, nakita na namin ang Panginoon. Ayun, ang kinakausap ko nila si Tomas, talaga yung pagka-excited nilang sinabi, syempre ikaw ba naman makita mo muli yung leader mo eh. At siya yung may dala ng hindi mo ba yung pagmamalaki yun? Ito yung pag-asa namin.
Wala kay laban dito. Di ba? Parang gano'n ang sinasabi na kay Tomas na, Tomas, ang ating Panginoong Jesus, nakita na namin. Hindi naman nakakamba namin at sumalo pa sa ayun na nga po, si Tomas pa rin talagang ang isang alagad ng ating Panginoon. Talaga nandun pa rin yung matinding doubt niya. Pero, anong sabi ng ating Panginoong Jesus? Tomas, huwag ka na mag-alinlangan, sa halip ay maniwala ka. Ayun ang parating sila sa ating Panginoon Diyos na sabi kapayapaan ang sa ating parating. Kung meron kang doubt sa puso mo ngayong kapatid about sa nangyayari na ngayon mo sa sarili mo, H po ang ibig sabihin. Ano po ba ibig sabihin ng hunter? Ito po ibig sabihin nito ay strong desire or great desire. Or great desire. Dapat meron tayong matinding hanghad. Ito yung gusto ng Lord. Ano po yung letter O? Ang O, ano ba ibig sabihin? Optimism. Ano ba ibig sabihin ng optimism? Ang ibig sabihin ng optimism, dapat meron tayong quality. Tayo po yung manalangin sa ating katapos at magpasalamat. Nawa po yun, nabilas po kayo at muli po nagising. Tayo po yung muko at manalangin. Ama namin Diyos, takila sa lahat, maraming po salamat sa inyo. Tunay nga po, Ama, ay salamat po, Ama, sa inyong pag-asang ibinigay po sa amin. Na bagamat 2,000 taon nang nakakalipas, na kayo'y namatay at muling nabuhay. Ayun po ibig sabihin isa pong simbolo na mayroon kaming pag-asa sa lahat ng sumasampalataya at nananalig sa inyo. Anumang banta ng kaguluhan sa aming kapaligiran ay